Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay magbibigay po tayo ng part 2 doon sa ating napag-usapan sa previous vlog natin, itong pamamaalam dito ni Ea Lauri dito sa Cherry Tigo crossover. Kasi kahapon ay mga usap-usapan pa lang at mga chismis pa lang dito sa social media, but this time around is meron na po tayong masasabi na reliable source, kasi naibalita na po ito dito sa Sports Inquirer at the same time sa spin.com. Okay, and kahapon is nabanggit natin na si Ea Lauri lang itong magbabay dito sa Cherry Tigo crossover, but ngayon ang lumalabas sa mga usapan mga kapolitika sa social media ay pati pala itong kanyang kapatid na si AJ Lauri at itong si Durimdes, itong kailang libero. So baka sila ay alis na rin dito sa kanilang kupunan na CTC. Ito yung ating pag-uusapan at magbibigay rin po tayo ng mga posibleng dahilan bakit alis na nga ba itong tatlong players dito sa Cherry Tigo crossover. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest valuable issue. So less than a month na lang po ay magsisimula na ang bakbakan dito sa ating PVL All Filipino Conference, at ngayon ay maraming mga mainit na balita ang lipatan portion at ng mga Cape players, at isa na nga po dito itong si Ea Lauri. So dun sa ating previous video mga kapolitika ay na-mention at report natin itong mga posibleng dahilan, which is itong sahuran nga nila dahil nga nagkaroon ng conflict itong si Lauri dito sa national team doon sa kanyang commitment. Okay, so ang isa rin sa mga factor ay itong pag-alis dito kay Coach Kung Fu bilang head coach ng Cherry Tigo crossover, kasi nga grabe ang bonding or yung dikit talaga itong si Lauri dito sa coach. At meron pa nga tayong nalaman at nasagap ng mga balita na ang reason daw bakit nanatili itong si Lauri or pinili ni Lauri itong Cherry Tigo crossover ay dahil dito kay Coach Kung Fu, kasi nga si Lauri si Coach Kung Fu ang head coach ni Lauri doon sa UST sa kanyang collegiate team. So ngayon nawala na itong kasi may mga usap-usapan na baka alis na rin siya bilang assistant coach at mag-focus na lang doon sa kanyang team sa UST. So wala nang reason kumbaga na magstay itong si Lauri dito sa Cherry Tigo crossover, kasi kahapon ay mga usap-usapan pa lang at mga chismis pa lang ito dito sa mundo ng social media mga kapolitika, but ngayon is kinukumpirma na po ng mga ating mga reliable source like itong Inquirer Sport at the same time itong sa spin.com na aalis na itong si Lauri, Lauri sisters, itong si at si AJ, at the same time itong kanilang libero na si Durimdes. So ito ay para sa atin ang masasabi natin napakalaking kawalan po ng tatlong key players na ito kung sakaling ang aalis na itong tatlong players dito sa crossover. So napakalaking kawalan po, in other words, itong pamamaalam nila Ea Lauri dito sa Cherry Tigo crossover, na kung saan is kinakailangan na makahanap silang pamalit na kung saan is pantay dito sa kanilang skills mga kapolitika, or else kasi dito talaga masusubukan itong bagong coach, kasi galing nga ito ng NU at napa-champion niya yung NU. So dito natin makikita kung talaga nga bang mag-click yung kanyang sistema or yung kanyang estilo doon sa NU Lady Bulldogs na kung saan is nag-champion po last year. So ito ay hamon at malaking challenge dito sa bagong coach ng Cherry Tigo crossover mga kapolitika. Now on the other hand naman, saan nga ba lilipat itong sila Ea Lauri at itong si Durimdes, kasi merong mga usap-usapan ngayon na baka daw lilipat sila dito sa PLDT. Meron namang mga sinasabi ang mga netizen na baka dito sa Chocomocho Flying Titans para makasama itong si Rondina, kasi nga magka-teammate sila doon sa UST, at yung iba sinasabi na baka dito sa Farm Fresh Foxes, at ang gusto naman ng iba ay dito sa Signal. So dito tayo mga kapolitika ay approve or okay naman tayo kahit saang team pa sila lilipat, para naman na ma-equally divided yung mga magagaling na players. Okay, and it's time na rin para dito kay Ea Lauri na at least makapag finals man lang dito sa ating PVL All Filipino Conference. So far yun po ang ating update dito sa ating PVL. At mga kapolitika, i-update ko rin kayo from time to time kung saan nga bang team lilipat itong si Ea Lauri. But ngayon, ang confirmation lang ay talagang mamamaalam na itong isa sa mga key players ng crossover. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa paglipat ni Ea Lauri at saang team nyo gusto lilipat itong kanilang spiker? Mag-comment down below at
At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest volleyball issue.